Bago tayo magpatuloy sa ating kwento ay hinihiling ko muna sa'yo na ilike ang video na ito bilang pagsuporta, at kung gusto mo naman na magbigay ng mas matinding pagsuporta sa ating channel ay i-click mo lang ang super thanks dyan sa ibaba. Maraming salamat mga Emperor! Sa mga nagdaang kabanata ay hiniram ng Dragon Divine ang katawan ni Lu Hao upang kalabanan ang makamandag na dragon sapagkat hindi ito kaya ni Lu Hao. Nang matapos ngang mapaslang ang makamandag na dragon ay ipanasok siya sa katawan ni Xiaomu ng Dragon Divine dahil ang enerhiya nitong ninakaw ay galing kay Xiaomu, at sa pagkakataong ito ay wala ng buhay si Xiaomu. Upang mabuhay ay kailangan na maibalik ang enerhiyang nakuha nito. At sa pagpapatuloy din ng kabanata ay sinabi ng Dragon Divine na may koneksyon siya sa mga inapo ko. Dagdag pa niya na tutulungan ko siyang baguhin ang kanyang pangangatawan. Sa hinaharap, ang mga lason sa kanyang katawan ay hindi kumakalat ng hindi mapigilan. Ngunit bahagyang nainis si Dragon Divine dahil ang kaunti lang ang merit ians ni Lu Hao. Nasabi pa nga niya na pero nakakaawa din ng mga inapo ko. Mayroon lamang siyang ilang minanang meridian sa kanyang katawan, at ang kanyang mga divine na acupoint ay hindi pa nagbubukas. Kaya naman napagdesisyonan niyang tulungan si Lu Hao na sabi pa nga niya na nako, hayaan mo akong mag-iwan sa iyo ng isang maliit na regalo bago ako tuluyang umalis sa mundong ito. Makalipas ang 3 araw ay pauwi na sila Lu Hao na sabi na lang ng bida nating hangal na hindi ko inaasahan na ang bundok ng Demon God, ay nabuo mula sa sinaunang labanan sa pagitan ng banal na dragon at ng mga ahas ng Jiao. Ang pagharap sa mga sinaunang kaaway, upang makahingi ng tulong sa banal na dragon, hindi pa rin ako makapaniwala na totoo ito hanggang ngayon. Ang banal na dragon ay hindi lamang pinagsanib ang kanyang kapangyarihan sa aking katawan ngunit binago din ang aking mga meridian sa 8 minanang meridian. Ang aking cultivation ay umabot na rin sa 3 antas ng Saint Martial Realm. Eksakto, kaya kung malimpasan ang mga kalaban hanggang sa 8 antas ng Saint Martial Realm, ngunit kulang ako sa pagkatalo kay Huang Yu sa 9 na antas. Gayunpaman, ngayong nabuksan ko na ang aking mga banal na acupoints, medyo iba na ako. Binuksan ng Divine Dragon ang aking Divine Acupoints, at pagkatapos buksan ang mga ito, magagamit ko ang espiritual na kapangyarihan upang kontrolin ang mga panlabas na bagay. Ang kontrol sa espiritual na kapangyarihan ay medyo pare-parehong pamamaraan sa kontinenteng ito. Kung maaari kong linangin ang aking mga banal na acupoints sa sukdulan, ito ay magiging isang malakas na trump card para sa akin. At dahil nga sa ginawa ng Divine Dragon sa katawan ni Lu Hao ay nagkaroon na naman siyang bagong abilidad na kayang mag-control ng mga bagay-bagay. Dito nga ay may isang Black Wolf at ginamit niya ang bago niyang abilidad, kaya naman ang Black Wolf ay napaslang sa pamamagitan ng pag-control ng bato. Dagdag pa ng ating bida na ang pagkakaroon ng mga banal na acupoint ay magbibigay daan sa akin na maging isang alchemist, na mauunawaan na isang malaking tulong para sa aking paglaki sa hinaharap. Sa ganitong paraan, sa hinaharap, hindi ako mag-aalala na hindi ko mapatay ang matandang asong iyon na si Huang Yu. Nakaligtas din si Xiaomu sa ilalim ng proteksyon ng banal na dragon, at ang mga lason ay hindi na nagmumula sa kanyang katawan. Sa maliit na mangkukulam na nakaligtas din sa ilalim ng proteksyon ng banal na dragon, ang mga lason ay hindi na nagmumula sa kanyang katawan. Ngunit kailangan pa niyang matulog ng ilang oras. Ngayon ipagkatiwala natin ang Xiaomu sa Ling Honor para sa pangangalaga, babalik ako sa Xuanjian Sect para pangasiwaan ang mga usapin tungkol kay Gu Chen at sa imperial na atas. Sa kabilang banda naman ang 2 officials ay pinaghahanap si Lu Hao, nasabi pa nga ng lalaki na 2 opisyal, talagang hindi ko kilala ang taong ito. Sa sinagot ng lalaki ay nagalit ang hangal kaya naman nagpalabas ito ng aura na nagdulot upang tumilapon ang lalaki na sabi pa nga ng hangal na sigurado ka bang hindi mo pa nakita ang taong ito. Dagdag pa niya na pagkatapos mag-imbestiga, nalaman naming narito na ang taong ito. Kung hindi ka tapat na aamin, maaari kaming gumawa ng ilang aksyon. Walang kaalam-alam ang 2 hangal na nasa likod na ang ating bida na sabi pa nga niya na moalang-galang po mga sir, hinahanap niyo ba ako? Nang marinig ng 2 hangal ang boses ng ating bida ay bahagya silang kinabahan kaya naman bahagya silang napalingon sa direksyon ng ating bida. Ngunit bago pa man nila makita ang ating bida ay mabilis silang inatake ni Lu Hao na nauwi sa pagkasawi ng kanilang mga buhay. Nagtanong naman si Lu Hao sa lalaki na brother, nasaan sina Xiao Zilo at Xiao Luo?
Mabilis namang sumagot ang lalaki na sila ay bumalik ng maayos. Sinabi din ni Lu Hao na brother, last time na napatay ko ang mga bandido sa bundok at ang Black Wolf Mercenary Group, bakit ang daming tao ngayon? Kinakabahan namang sumagot ang lalaki na sabi pa nga niya na tagapagbigay, ang mga opisyal na ito ay ipinadala ng pangalawang prinsipe. Sinasabi nila na ito ay upang hanapin ang imperial na kautusan. Nag-aalala namang sinabi ni Lu Hao na kung nasaan sila Ling Shener at si Xiao Zilo. Sinamahan naman ng lalaki si Lu Hao patungo kung saan sila Ling Shener na sabi pa nga niya na tinago ko sila dahil natatakot akong malantad sila, ihahatid na kita para hanapin sila ngayon. Sinabi naman ni Lu Hao sa lalaki na maraming salamat sa iyong magandang trabaho. Dito nga ay nag-uusap na sina Lu Hao at Ling Shener na sabi pa nga ni Lu Hao na ang pangalawang prinsipe ba ay nagpapadala ng isang piling puwersa ng libu-libong Saint Martial Realm Warriors, para hulihin ako para lang mahanap ang imperial na utos. Mabilis namang kinumpirma ni Ling Shener na sabi pa nga niya na oo, sa pagkakataong ito ang pangalawang prinsipe ay nagpadala ng libu-libong mandirigma, at ang pinakamalakas sa kanila ay maaaring umabot sa ikapitong antas ng Saint Martial Realm. Dagdag pa niya na at sa kamukhang alam nila na babalik ka sa Zuan Sword Sect. 1,000 mandirigma ang nagtatag ng maraming blockade sa labas ng Zuan Sword Sect. Sinabi naman ni Lu Hao na ang pinakamataas ba ay nasa antas ng Saint Martial Realm na ikapitong yugto. Sinabi naman ni Ling Shener na oo alam kong napakadelikado, kaya kailangan mong maghintay ng ilang oras bago bumalik sa sekta ng Zuan Jian. Bahagya namang nainis si Lu Hao sa mga sinabi ni Ling Shener na sabi pa nga niya na hindi, paano ko mapapalampas ang magandang pagkakataon. Ipinagkatiwala ko sa iyo ang pangangalaga ng munting mangkukulam sa hinaharap. Nabigla naman si Ling Shener sa mga sinabi ni Lu Hao kaya naman hindi na lang siya nakapagsalita pa dito, nagising naman si Xiao Zilo at nagtanong agad siya kay Lu Hao na sabi pa nga niya na kuya, aalis ka na ba talaga? Lumapit naman si Lu Hao sa kanyang kapatid na sabi pa nga niya dito na oo, gusto kong magstay si Zulu ng pansamantala kasama si Sister Ling Shener. Agad namang sumang-ayon si Xiao Zilo. Napalingon naman si Lu Hao sa labas na sabi pa nga niya na sinusubukan akong kabkuban ng mga hangal. Tingnan natin kung sino ang maghuhukay sa atin. Sa paanan ng Zuan Sword Sect's Mountain ay maririnig ang mga hangal na official. Nasabi pa nga ng isa na ang magpatrolya hanggang hating gabi, nakakita ako ng isang prinsipe na nagkakagulo sa wala. Sinabi naman ng isa na hindi naman talaga totoo, nabalitaan ko na medyo malakas daw yung taong wanted. Natawa naman ang iba nang marinig nila ang sinabi ng kasama nila na sabi pa nga nito habang humahagalpak sa tawa na takot sa ano. Sa libu-libong Shengguo Realm Warriors dito, maglalakas loob ba siyang pumunta? Maliban na lang kung wala sa sarili ang taong iyon. Sumang-ayon naman ang isang hangal dito, ngunit ang isa ay hindi niya talaga maiwasang matakot kay Lu Hao sa kadahilanang natalo nito ang alon ng Black Wolf Mercenary Corps. Maya-maya pa ay biglang nakaramdam ang kanina pa nag-alala sa mangyayari sa kanila kung sakaling pumunta nga si Lu Hao, kaya naman pinahinto niya ang kanyang mga kasamahan. Nagtanong naman ang kaninang mayabang na kung ano ang nangyayari, kinakabahan naman siyang sumagot na nasa harapan natin. Habang pinagmamasdan niya si Lu Hao ay nasabi na lang niya na talagang pamaunta siya. Napangiti naman ng bahagya si Lu Hao na sabi pa nga niya na ang lahat pala ay nandito. Bahagyang nag-alangan naman ang mga hangal nang marinig nila ang sinabi ni Lu Hao. Habang tumatakbo ay sinabi ng isa na siya na daw ang may hawak sa Imperial Decree. Sinabi naman ng isa habang takot na takot ito na nakatayo siya sa bundok ng mga bangkay, napatay ba niya ang lahat ng nagpapatrolya kanina? Humagalpak naman sa tawa ang ating bida sa kadahilanang nagsitakbuhan ang mga hangal at inisar pa nga niya ito na bilasan niyo ang pagtakbo. Kaya naman habang nag-roar agas ang tumatakbo ang mga hangal ay bigla silang inatake ni Lu Hao nang hindi nila namamalayan. Maya-maya pa sa Elite Troop Command Headquarters ay sinabi ng isang official na leader mayroon tayong malaking problema. Inatake na tayo. Halos lahat ng puwersa sa labas ay patay na. Nagulat naman ang leader sa kanyang mga narinig na sabi pa nga niya na ano. Ang ating libu-libong Shengguo Realm Warriors, maaari ba silang na-breach ng taong iyon sa Zuan Sword Sect? Sumagot naman ang dumating na nilalang sa labas na hindi pa. Nagulat ang leader nang biglang umatake si Lu Hao sa walang kaalam-alam na official na nasa likod na ang ating bida. Dagdag pa ni Lu Hao na hindi ako aalis hanggat hindi ko natatapos ang pagpatay sa inyong lahat,
paano ko haharapin ang mapagbigay na regalo sa akin ng pangalawang prinsipe? Humagalpak naman sa tawa ang hangal na leader nang marinig niya ang sinabi ni Lu Hao na sabi pa nga niya na tanga. Kung pinatay mo ang aking mga nasasakupan maaari kang tumakas sa Zuan Sword Sect, at maaaring makaligtas ka. Dagdag pa niya habang nagpapalabas ng matinding aura na ngunit naglakas loob kang lumapit sa akin ng personal. Ang hangal na ito ay ang Second Princess Elite Troop Leader, Sheng Wu na nasa antas ng ikapitong yugto ng realm. Ilang sandali pa ay mas lalong tumindi ang nilalabas na aura ng hangal na sabi pa nga niya na tunay, walang ligtas para sa iyo. Ito ay walang pagsisikap sa lahat. Nagtaka naman si Lu Hao sa mga sinabi ng hangal kaya naman magseryoso ang ating bida para ay pamukha sa hangal ang kung sino ang tanga sa kanila. Dagdag pa ng hangal na leader na huwag isipin na ang pagpatay sa ilang Shenggu Realm Warriors ay hindi ka magagapit. Habang sumusugod patungo kay Lu Hao ay sinabi na ngayon na ako ang pinakamalakas na god ng digmaan, hindi natalo sa 100 laban, sa ibaba ng kaharian ng Shenggu. Dagdag pa niya na kung maglakas loob kang humarap sa akin ang iyong kamatayan ay nakatadhana. Ngunit bago pa man niya tamaan si Lu Hao ay mabilis siyang tinamaan ng atake nang hindi niya namamalayan. Nasabi pa nga ni Lu Hao na ang dami mong sinasabi. Lingid sa kaalaman ng hangal na leader na ang lakas ng ikapitong yugto ng realm ay walang silbi sa ating bida dahil sa nasa ikatlong antas na ang kanyang cultivation sa Saint Martial Realm. Samahan pa ng kanyang mga abilidad na at ang kanyang soaring sword at syempre ang Divine Dragon na minana niya. Pumagalpak ang hangal na leader sa sahig sa sobrang kumpiyansa niya na mapapatay niya si Lu Hao. Nasabi pa nga ni Lu Hao na napatay ko na ang lahat ng libong Shenggu Realm Warriors. Ang enerhiyang naipon ng Dragon Soaring Sword ay sapat na para mabuksan ko ang 2 minanang martial veins. Ngayon, sa kapangyarihan ng 10 minanang martial veins, hindi dapat maging problema ang pagpatay kay Huang Yu, isang Shenggu Realm na ika-9 na yugto. Matapos niyang ayusin ang mga problema si Lu Hao ay bumalik na sa Zuan Sword Sect. Iniabot ni Lu Hao kay Xiao Hong, ang Blood Lotus at inutusan niyang mabilis na Irefine ang gamot para kay Gu Chen. Nasabi pa nga ni Xiao Hong na napakarami mong nahanap. Ilang sandali lang din ay ibinigay ni Lu Hao ang utos ng Imperial kay Fang Yun, na agad na pinamunuan ang sarili niyang maharlikang puwersa upang sugpuin ang paghihimagsik ng pangalawang prinsipe. Makalipas ang ilang sandali sa residence ni Huang Yu ay ibinalita ng disciple kay Elder Huang Yu ang pagbalik ni Lu Hao sa Zuan Sword Sect. Kaya naman nagulat ang hangal na Elder Huang Yu na sabi pa nga niya na ang batang iyon ay talagang nakabalik sa lahat ng mga blockade. Galit na galit ang hangal na sabi pa nga niya na kalokohan pinayagan ko ang pangalawang prinsipe na harangin ang tarangkahan ng bundok, hindi ko inaasahan na babalik siyang pumatay. Dagdag pa niya na hindi. Kung gamutin ni Hao Lu si Gu Chen, at magkaisa silang ilantad ang dati kong pag-frame, hindi ko masisiguro ang posisyon ko bilang elder. Kahit na magdulot pa ng masama ang reputasyon ko kailangan ko silang patayin bago ako isumbong ni Hao Lu. Kasabay nito sa residence ng Tai Yun Peak ay sinabi ni Master Siang Wentian kay Lu Hao na bata, sinabi mo na magkakaroon ka ng labanan kay Elder Huang Yu sa susunod. Mabilis namang kinumpirma ito ni Lu Hao na sabi pa nga niya na oo Master, ilang beses na akong lihim na sinaktan ni Huang Yu, at ngayon nasa sitwasyon ng buhay o kamatayan na siya pagbalik niya. Dagdag pa niya na ngayon ay handa na akong patayin si Huang Yu at tumakas sa sekta. At kung makakaapekto ito kay Master, maaaring wakasan ni Master ang ating Master-Disciple relationship ng maaga. Nenas naman si Master Siang Wentian ng bahagya sa mga sinabi ni Lu Hao kaya naman sinabi niya kay Lu Hao na sige, kung hindi ka mag-practice ng maayos, at gagawa ka lang ng gulo sa akin. Hindi kita papasukin. Sumang-ayon naman dito si Lu Hao sa sinabi ni Master Siang Wentian, kaya naman tumayo na siya upang umalis. Sinabi naman ni Mu Feifan kay Master Siang Wentian na Master hindi mo ba talaga siya tutulungan? Sinabi naman ni Master Siang Wentian na tutulungan ko ba ang isang troublemaker na gumagawa ng gulo araw-araw? Ang pagtulong sa kanya ay parang pag-aanyaya ng gulo. Makalipas ang sandali ay nakarating na si Lu Hao sa Alchemy Valley. Habang pinagmamasdan ni Lu Hao ang kalagayan ni Gu Chen ay sinabi niya kay Xiao Hong na Sister Xiao Hong, ilang araw pa bago gumaling si Gu Chen. Sinabi naman ni Xiao Hong na hindi ito dapat tumagal ng higit sa 1 araw. Nang marinig ni Lu Hao ang sinabi ni Xiao Hong ay agad niyang sinabi dito na sige, ingatan mo si Gu Chen sa hinaharap, sister.
Nagtaka naman si Xiao Hong sa sinabi ni Lu Hao kaya naman tinanong niya si Lu Hao kung ano ang ibig sabihin nito. Ngunit bago pa man makasagot si Lu Hao ay may biglang sumigaw sa labas na sabi pa nga nito na haulo. Ikaw na mamamatay tao, maglakas loob na bumalik. Nagtaka naman si Lu Hao sa kanyang mga naririnig. Dagdag pa ng hangal na Elder Huang Yu na sinaktan mo si Guchen, at ngayon gusto mong bumalik sa sekta para saktan ng iba. Sinabi naman ni Xiao Hong kay Elder Huang Yu na Elder ang bagay na ito, hindi kagagawan ni Haulo. Nasabi na lang ni Lu Hao na inaasahan ko na ito sa kanya. Sinabi din ng isang elder na nakita ko ito ng sarili kong mga mata, may kasinungalingan ba? Dagdag pa niya na Xiao Hong ipinapayo ko sa iyo na umiwas dito, at huwag kang makialam, huwag mong isali ang sarili mo sa gulo. Ang matandang ito ay ang Dan Valley Master, Senior Alchemist na si Xing Bu. Sinabi din ng hangal na elder na Haulo may gusto ka pa bang ipaliwanag ngayon? Sarkastiko naman siyang sinagot ni Lu Hao na kailangan ko bang magpaliwanag sa isang aso na mag-isa? Sinabi naman ni Elder Huang Yu na mukhang ayaw mong aminin ang kasalanan mo. Nasabi pa nga niya sa kanyang sarili na si Elder Xing ang aking nasa likod ng entablado, kasama ang kanyang pakikipagtulungan upang makilala. Dagdag pa niya habang pasugod sa ating bida na ang pagpatay kay Haulo ay napakadali. Habang nilalabas niya ang kanyang chi ay isinigaw niya din na sa patuto ni Elder Xing. Ako, si Huang Yu, ay aalisin ang pinsala para sa sekta. Maghanda para mamatay. Sa pagkakataon nga na ito ay gustong-gusto na ni Elder Huang Yu na mapaslang si Lu Hao. Si Lu Hao naman na hindi man lang nagpakita ng takot at kalmado lang ito na naghahanda at inaante ang hangal na elder na makalapit. Bago pa man makalapit ang hangal na si Elder Huang Yu ay sinalubong na siya ng atake ni Lu Hao na nagdulot upang magtamo siya ng pinsala. Dahil sa atake ay tumilapon siya ng bahagya at nagtataka siya kung bakit nagawa ni Lu Hao na mapinsala siya. Dito nga ay humagalpak ang hangal sa sahig na hindi niya inaasahan na mangyayari sa kanya ang ganitong sitwasyon. Napangiti naman si Lu Hao na sabi pa nga niya na Huang Yu hindi ko inaasahan na madali lang kitang matatalo. Natulala naman si Xiao Hong sa kanyang nasaksihan at ang hangal naman na master ay gulat na gulat sa nangyayari na sabi pa nga niya na ang isang alagad ay kayang talunin ang isang Shengguo Realm 9th Stage Elder. Nasabi na lang din ng hangal na si Elder Huang Yu na ano ba talaga ang nangyayari bakit nagawa mo akong masaktan ng husto, o baka naman nakarating ka na rin sa Saint Martial Realm. Sinagot naman siya ni Lu Hao na sabi pa nga niya na lumabas ako para sa isang paglalakbay, at ang aking lakas ay nangyari na bumuti ng kaunti, sapat na upang maabot ang antas kung saan maaari kitang patayin. Dagdag pa ng ating bida habang nagpapalabas ito ng matinding enerhiya na halos sumang-ayon ang kalangitan sa kanya na ngayong dumating ka para i-frame ako, kumilos ako bilang pagtatanggol sa sarili. Dagdag pa ng ating bida habang mabilis itong sumusugod na maaari kong kunin ang buhay ng aso nang walang pag-aalinlangan. Kinabahan naman ang hangal sa sinabi ng ating bida. Kaya naman naghanda rito at sinabi niya kay Lu Hao na inner disciple ka lang, huwag muna akong pag-isipan na patayin. Ngunit ang kanyang mga sinabi ay hindi pinakinggan ni Lu Hao na sabi pa nga ng ating bida na ang bagal mo, habang hawak-hawak ang kanyang ulo ay napaluhod ang hangal. Na ipinagtaka naman niya dahil hindi basta-basta ang lakas ni Lu Hao. Sinabi ni Lu Hao sa kanya na kung direkta kitang papatayin, hindi magiging patas kung ilang beses mo na akong sinaktan. Dagdag pa niya na gayon paman, bago ka mamatay, ay magdusa ka ng kaunti. At ilang sandali lang din ay pinalabas ni Lu Hao ang bago niyang abilidad na kung tawagin ay spiritual energy na ang may kakayahan lang ay ang mga alchemist. Si Lu Hao na nabuksan na ang kanyang Divine Meridian sa tulong ng Divine Dragon ay kaya niya nang gamitin ang spiritual energy. Sa tindi ng nilalabas na enerhiya ni Lu Hao ay napapasigaw na lang ang hangal na elder sa kanyang nararamdaman. Si Xiao Hong nagulat sa nasasaksihan niyang mga nangyayari at abilidad ni Lu Hao ay nasabi na lang niya na ito ba ay isang espiritual na pag-atake. Binuksan niya ang kanyang spirit. Pero kailangan niya ng pagiging advanced na alchemist, paano magkakaroon nito si Haulo? Kahit ang hangal na master ay natulala din sa ipinakita ni Lu Hao na sabi pa nga niya na espiritual. Hindi ko inaasahan na isa kang alchemist. Ngunit naglakas loob kang ipagmalaki ang iyong espiritual na kapangyarihan sa harap ng isang alchemist sa unang baitang. Dagdag pa niya habang nagpapalabas ng matinding aura na sisiguraduhin kung pagbabayaran mo ang kahibangan mo. Umatake ang hangal ng walang pag-aalinlangan sa pag-aakalang kakayanin niya ang spiritual energy ni Lu Hao.
Nakita naman ito ni Xiaohong kaya naman binalaan niya si Lu Hao na mag-ingat ka Haulo. Naisip pa nga niya na ang Valley Master ay isang mid-level alchemist, tiyak na mas mataas kay Haulo sa mga tuntunin ng espiritual na kapangyarihan. Tuwang-tuwa pa ang hangal na master habang papalapit sa ating bida. Si Lu Hao naman na walang anumang bakas ng takot ay kalmado itong nag-aantay na makalapit ng bahagya ang hangal na master. Napangiti na lang si Lu Hao habang makikita sa mga mata nito ang banal na enerhiya. Ngunit bago pa man makalapit ang hangal ay sinalubong na siya ng naghugis dragon na spiritual energy. At nilamon siya nito na nagdulot upang magtamo siya ng pinsala at tumilapon. Sa lakas ng atake ni Lu Hao ay humagalpak ang hangal na master sa kanyang kahibangan na walang pag-aalinlangan na sumugod. Natulala na lang si Xiaohong sa kanyang nasaksihan na sabi pa nga niya na Dragon, ang dragon ay nagbahagi ng espiritual na kapangyarihan. Nanlaki ang kanyang mata nang mapagtanto niya na baka si Lu Hao ay biniyayaan ng rare ancient spiritual power. Ang hangal naman ang taka kung paano ito mas kakaiba sa kanilang mga alchemist na sabi pa nga niya na paano ito posible. Kahit na ang espiritual na kapangyarihan ng bawat alchemist ay iba. Dagdag pa niya na ngunit karamihan ay katulad ko na hindi gaanong ordinaryong espiritual na kapangyarihan. Habang pinagmamasdan niya si Lu Hao ay nasabi niya na wag mong sabihin na ang taong ito na nagtataglay ng bihirang sinaunang espiritual na kapangyarihan, at makikita ang matinding spiritual energy ni Lu Hao na naghugis dragon. Nang makita ni Lu Hao ang nagtatakang hangal na Master Alchemist ay sinabi ni Lu Hao na sa paghusga sa iyong mga reaksyon, na ang aking espiritual na kapangyarihan ay talagang napakabihira. Nagsalita naman ang hangal na Elder Huang Yu na hirap na sa ginawa ni Lu Hao ay sinabi niya sa ating bida na Langit Haulo. Ako ay nagkamali. Inaamin ko, dati. Ako ang nanakit sa iyo. Nakikiusap ako na patawarin mo ako. Sinabi naman ni Lu Hao sa hangal na nagmamakaawa na matandang aso, huli na para humingi ka ng awa. Dagdag pa ni Lu Hao na ngayon ang araw na dumating ang makalangit na Diyos. Nagpupumiglas naman ang hangal na wag ituloy ang binabalak ni Lu Hao, ngunit ang ating bida na walang panahon sa mga tulad niyang hangal ay hindi ito pinakinggan ni Lu Hao. Ibinaba ni Lu Hao ang kanyang espada patungo sa liig ng hangal na Elder Huang Yu. At maya-maya pa ay tinulungan niya na ito na walang nagawa at dahan-daang bumabagsak sa sahig. Humagalpak ang hangal sa sahig at nakabawi na nga ang ating bida sa mga kahangalan niyang pinaggagawa sa ating bida. Napanganga na lang ang Master Alchemist sa kanyang nasaksihan na sabi pa nga niya na ano ang ginawa mo. Na kahit si Xiaohong ay natakot sa ginawa ng ating bida na sabi na lang niya na si Haulo na isang disciple ay talagang pumatay ng isang elder. Kaya naman sinabi niya kay Lu Hao na ang pagkilos ng ganito ay magpapatalsik sa iyo sa sekta. Sumagot naman si Lu Hao na para sa isang sekta na walang pinipiling pumatay at binabaluktot ang tama at mali, ako, si Haulo, ay aalis ng kusa. Matapos nga niyang sabihin ang mga katagang mga maling gawain ng sekta, ay walang ano-anong lumipad si Lu Hao. Ngunit ang hangal na Master Alchemist ay naglabas ng Jade Token. Nasabi pa nga niya na sinusubukang tumakbo, isang disciple na nangangahas na pumatay ng isang elder, ngayon, dapat kang mamatay. Binasag niya ang Jade Token na may kakayahang magpatawag ng mga nilalang. Nakilala naman ni Xiaohong ang binasag na token ng Master Alchemist, nasabi na lang niya na hindi iyon ang Jade Token na magagamit ng Valley Master para ipatawag ang Sect Master, ang Sect Master, ay darating sa lalong madaling panahon. Si Lu Hao na hindi pa nakakalayo ay walang kaalam-alam sa nagbabadyang panganib. Nasabi pa nga niya na mahusay makakatakas ako sa sekta sa lalong madaling panahon. Ngunit ilang sandali lang ay may mabilis na atake na hindi namalayan ng ating bida. At ilang sandali lang din ay pinuluputan na siya ng kadena na ikinabigla naman niya dahil hindi niya inaasahan ang pangyayaring ito. Nasabi pa nga niya habang hinahatak siya pabalik sa loob ng sekta na kung anong crossing technique ito. Mabilis siyang hinahatak ng nilalang at wala siyang magawa dito. Ilang sandali lang din ay humagalpak ang ating bida sa sahig at napasigaw na lang siya sa lakas ng pagkakabagsak niya. Sinabi naman ng nilalang na Elder Xing, ito ba ang taong pumatay kay Elder Huang Yu? Ang nilalang na ito ay ang Sect Master ng Zuan Sword Sect, na si Zai Liuguang. Nasabi na lang ni Lu Hao na ang gayong malakas na kapangyarihan, ito ang pinuno ng sekta. Sinabi naman ng hangal na Master Alchemist na oo, Sect Master.
Ang taong ito ay minasakar din ng enforcement hall dati. Kailangan niyang harapin ang nararapat na parusa. Sinabi naman ni Lu Hao na parusa. Ang mga taong ito ang unang nanakit sa akin, at napilitan akong gumanti sa pagtatanggol sa sarili, mali rin ba iyon? Sinabi naman ng hangal ding sect master na hindi na kailangan ng paliwanag. Ilang sandali lang din ay inatake niya si Lu Hao ng matinding chi technique. Nakalaunan ay direktang pinalilibutan ang katawan ni Lu Hao ng matinding chi at sa lakas nito ay halos mamilipit siya sa sakit. Sinabi ng hangal na sect master kay Lu Hao na pinamamahalaan ko ang napakaraming gawain. Wala akong pakialam sa tunay na katangian ng mga bagay. Dagdag pa niya na kailangan ko lang humanap ng taong makakapagbigay ng kahihinatnan. Pagkatapos ay mabilis na lutisin ang usapin. Maya-maya pa ay pinakawalan na ng hangal na sect master ang pamatay niyang atake patungo kay Lu Hao. Si Lu Hao naman na nakita ang atake ng sect master ay kinabahan siya dito. Ngunit bago pa man makalapit ang atake ng hangal na sect master ay may isang atake sa likod ni Lu Hao na hindi din ito basta-basta. Nagulat naman si Lu Hao sa kanyang nakikita dahil ang dumating na atake ay masasabing hindi ito basta-basta dahil sa dinadala nitong pressure. Maya-maya pa ay nagsalpukan ang dalawang atake na nagdulot ng malakas na pagsabog. Ngunit sa lakas ng pulang atake ay inabot pa ang hangal na sect master kaya naman nagdulot ito upang siya ay magtamo ng pinsala. Galit na galit ang hangal na sect master na sabi pa nga nito sino ang nang-ahas na magpatong ng kamay sa master ng sektang ito. Sa kanyang pagsigaw ay dahan-daang lumalapit ang dalawang nilalang. Ang nilalang na ito ay ang master ng ating bida na si Xiang Wentian at ang senior brother ng ating bida na si Mu Feifan. Nagsalita si Master Xiang Wentian na ano ito. Ilang taon na lang ng pag-iisa, at hindi na ako pinapahalagahan ng pinuno ng sekta. Dagdag pa niya na sa tingin ba nila ay hindi ako interesado sa posisyon ng pinuno ng sekta. Nagulat naman ang hangal at pinagpawisan siya dahil ang nilalang na nasa harapan niya ay masasabing wala siyang laban dito dahil sa may malahalimaw na abilidad ito. Nang makilala niya ito ay nagtanong siya na kung bakit nandito si Xiang Wentian. Hindi naman pinansin ng sect master ni Master Xiang Wentian bagkus ay tinanong niya si Lu Hao na sabi pa nga niya na Hao Lu sabihin mo sakin ang totoo, at kung ano ang nangyayari. Napaisip naman si Lu Hao sa kadahilanang ayaw niyang madamay ang kanyang master sa gulo niyang pinasok, kaya naman naisip niya na ang ginawa niya ay isang pagkakamali lamang sa pagpatay sa elder. Nasabi pa nga ng ating bida na paumanhin master, pinatay ng disciple si Elder Huang Yu at ito ay isang pagkakamali. Dagdag pa niya na ang disciple ay handang putulin ang ugnayan sa iyo. Sa mga sinabi ng ating bida ay bahagyang nagalit si Master Xiang Wentian kaya naman nagpalabas ito ng nakakakilabot na aura, at sinabi niya kay Lu Hao na anong kalokohan ang sinasabi mo, bata. Sino ang humingi ng iyong opinyon? Ang tinatanong ko kung sinaktan ka ba nila. Dagdag pa niya habang nagpapalabas ng nakakakilabot na aura na pati ang kalangitan ay sang-ayon sa anumang gagawin ni Master Xiang Wentian, na sino ang lapastangan ang nang-ahas na saktan ang disciple ko. At kung dumating man ang hari ng langit, bubugbugin ko pa rin siya. Nang maramdaman ni Lu Hao na hindi nagbibiro ang kanyang master, bahagya siyang natakot dito dahil mali ang ginawa niya kanina, dahil seryoso ang kanyang master na tulungan siya. Pinagpawisan naman ang hangal na sect master na sabi pa nga niya na ano ang batang ito ay disciple ni Xiang Wentian. Kaya naman tinanong niya ang hangal na elder master alchemist na Xing Bului. Bakit hindi mo sinabing disciple siya ni Xiang Wentian? Mayabang namang sumagot ang Elder Master Alchemist na mahalaga pa ba kung siya ay isang disciple ng Xiang Wentian o hindi. Dagdag pa niya na si Master Xiang Wentian ay isa lamang walang kwentang matandang hangal na nagsusumamo sa sekta, na nangangahas na saktan ka. Sa tingin ko ang pinuno ng sekta ay dapat napatayin siya kasama ang iba pa. Lingid sa kaalaman ng hangal na si Xiang Wentian ay walang kwenta dahil puro kalukuhan lang ang pinapakita nito sa sekta. Kaya naman dahil sa kanyang mga kahangalan na mga sinasabi na bastyusan ang halimaw, ay wala siyang kaalam-alam na may isang atake na sa likod niya na hindi niya naman nakita. Nasabi pa nga ni Master Xiang Wentian na kung ano ang mga kalapastanganan na mga sinasabi mo. Ilang sandali nga lang din ay biglang nagkaroon ng malakas na pagsabog na direktang tumama sa hangal na Elder Master Alchemist. Nagulat na lang si Lu Hao sa ginawa ng kanyang master dahil nga sa unang beses pa lang niya itong nakitang magalit. Ang hangal na Elder Master Alchemist ay humagalpak sa sahig at nauwi sa pagkasawi ng kanyang buhay,
dahil sa kanyang kahibangan na baliwalain ang halimaw sa loob ng sekta. Kaya naman galit na sinabi ni Master Siang Wentian sa sect master na bastos talaga ang bibig ng taong ito, nagsasalita ng walang modo. Master, walang ingat din akong nakapatay ng isang elder ngayon. Dapat ko rin bang tanggapin ang parusa? Napaisip naman ang hangal na sect master na sabi pa nga niya na napakalakas pa ba nitong matandang halimaw. Matapos niyang analisahin ang lakas ng matanda ay sinabi na lang niya na Siang Wentian, hahayaan kita sa oras na ito, ngunit ang iyong disipulo na pumatay sa isang elder ay nangangailangan ng paliwanag. Kung hindi, ang mga patakaran ng sekta ay magiging isang biro. Sinabi naman ni Master Siang Wentian na gusto mo ng paliwanag, ha? Si Siang Wentian ay hindi isang taong nagtatanggol sa kanyang mga disipulo. Dagdag pa niya na hawlo ngayon, kasama ang pinuno ng sekta dito, kailangan din kitang parusahan ng mabigat. Napalingon naman si Luhao sa mga sinabi ng kanyang na kung ano ang kanyang mabigat na parusa. Sinabi ni Master Siang Wentian na paparusahan kang humarap sa pader sa loob ng 3 oras pagbalik mo ngayong gabi. At para sa hapunan, maaari ka lamang kumain ng buto ng manok, naiintindihan mo ba? Nagulat naman si Luhao sa mga sinabi ng kanyang master dahil ang akala niya ay mabigat na parusa ang matatanggap niya dito. Nenas naman ang sect master sa mga narinig niya kay Master Siang Wentian dahil ang mga ganang parusa ay isang kalokohan lamang. Si Mo Fei Fan na nasa likod ay halos pumutok na ang bunganga nito dahil sa pinipigilan niyang tumawa, pero sa loob-loob niya ay masakit na ang tiyan nito sa kakatawa. Masaya namang sinabi ni Luhao sa kanyang master na oo master, kusang tanggapin ng disciple ang parusa. Ngunit sumabog na ang galit ng hangal na sect master na sabi pa nga niya na kalokohan Siang Wentian, kapag lumabas ito, malaking kahihiyan para sakin ito. Dagdag pa niya na nakikita ko na hindi patas, may 1 taon pa bago ang grand kompetisyon ng 6 na sekta. Kung makakamit ni Haulo ang isang nangungunang 3 pagkakalagay sa grand compensation, ito ay mabibilang bilang pagbawi sa kanyang mga pagkakamali. Kung hindi, dagdag na parusa ang ipapataw. Sinang-ayunan naman ito ni Master Siang Wentian na sabi pa nga niya na sige, ayusin natin ng ganito. Dagdag pa niya na huwag mong ipilit na ayusin ang lahat. Mapang-asar naman sinabi ni Master Siang Wentian na Master, ibabalik ko muna ang disciple ko upang humarap sa dingding. Haulo sumunod ka sa akin na agad namang sumunod ang ating bida. Makalipas ang ilang sandali ay naayos na ang lahat, si Luhao naman ay may naghihintay na parusa sa kanyang pagbalik sa kanilang residence ng Tai Yuntik, at patuloy na mananatiling ligtas sa sekta ng Xuanjian. Nasabi na lang ni Luhao na Gu Chen, sinabi mo sa akin na hindi bagay ang Tai Yuntik, pero parang nakahanap na ako ng magaling na master. Makalipas ang 1 buwan sa loob ng kanyang sagradong salamin ay nandito ang ating bida na nag-forward ng espada. Mas siya niyang sinabi na hindi na masama, isa pang napakahusay na ginawang espada ang matagumpay na napiko. Ito na ang pang-5. Ilang sandali pa ay kinontrol niya na ang ginawa niyang espada, nasabi pa nga niya na dahil nakuha ko ang forging inheritance mula kay Master Xiao Auxin, pagkatapos mag-practice ng napakataas na kalidad ng mga armas. Si Master Xiao Auxin ay umaasa lamang sa kanyang mortal na katawan na makakagawa ng mahabang Zayo sword na may ganoong kalidad. Matapos nga niyang gawin ang mga armas na may mataas na kalidad ay pinalamon din niya ito sa sagradong salamin. Napangiti na lang siya na sabi pa nga niya na parang napakalayo pa rin ang distansya namin ni Master Xiao Auxin. At dahil nga sa ginawa ni Luhao na ipalaman ang mga espadang mataas ang kalidad ay biglang nagkaroon ng reaksyon ang salamin dahil ang pangalawang hiyas ay naibalik ng 70%. Nasabi pa nga din niya na speaking of masters, hindi na din masama ang kasalukuyang master kung si Siang Wentian. Dagdag pa niya na kahit na hindi niya alam ang tunay na lakas ni Siang Master, kaya niyang pahirapan ang pinuno ng sekta. Baka mas malakas pa siya sa sect leader. Maya-maya pa sa kanyang pag-iisip ay biglang may tumawag sa kanya na agad naman niyang napansin na si Guchen ang kanyang kaibigan. Sinabi ni Guchen kay Luhao na hindi ko ine-expect na kapag lumabas ka ay magiging Holy Martial Realm ka na, hindi ko na kayang makipagsabayan sa iyo. Mabilis namang sumagot si Luhao na swerte lang. Dagdag pa niya na ang paglabas lang para mag-practice ay magpapalakas sa iyo, ang manatili sa sekta ay nangangati ang aking mga buto. Naglabas naman si Guchen ng bagay na ikinabigla naman ni Luhao na sabi pa nga ni Guchen alam kong hindi ka ordinaryong tao tulad namin.
Nang makatakas ako mula sa angkan, nagdala ako ng mapa ng kayamanan mula sa mga sinaunang guho. Nagkataon, malapit nang mabuksan ang mga guho, dapat mong subukan ito. Hindi naman makapaniwala si Lu Hao na sabi pa nga niya na isang mapa ng kayamanan mula sa mga sinaunang guho. Dagdag pa niya na sigurado ka bang gusto mong bigyan ako ng ganoong mahalagang bagay. Inabot naman ni Guchen sa kamay niya at sinabi niya na kunin mo, sa aking kasalukuyang lakas, ang paghahanap ng kayamanan na walang pinagkaiba sa pagkamatay. Bukod dito, isang beses lang itong nagbukas, kaya sayang ang pag-iingat ko. Sa madaling salita, malapit nang mabuksan ang mga sinaunang guho, maaari mong subukang hanapin ang kayamanan. Isipin mo ito bilang pagbabayad sa iyo para sa pagligtas sa akin. Agad naman na sinang-ayunan ni Lu Hao ang sinabi ni Guchen. Maya-maya pa ay masaya silang nagpaalam sa isa't isa. Makalipas ang ilang oras sa residence ng Tai Yun Peak ay nandito ang ating bida at ang kanyang master pati na din si Mu Feifan. Sinabi ni Master Xiang Wentian kay Lu Hao na ilang araw kang hindi nagpapahinga at gusto mong tumakbo ulit sa disyerto ng Yanhai. Sinabi naman ni Lu Hao sa kanyang master na sobrang dami kong free time sa sekta, gusto kong lumabas at mag-practice para lumakas. Galit namang sinabi ni Master Xiang Wentian na ang disyerto ng Yanhai na gusto mong puntahan ay hindi magandang lugar. Feifan, sabihin mo sa kanya. Agad namang sumang-ayon si Mu Feifan. Ipinaliwanag ni Mu Feifan na madalas sabihin ng mga tao na ang Yanhai Derest ay ang daan patungo sa mundo ng mga engkanto, na may hindi mabilang na mga kayamanan. Ngunit higit pa doon ay alam niya na ang disyerto ng Yanhai ay talagang isang nakakatakot na nakamamatay na maze. Kahit na ang isang Extreme Secret Realm Level 4 ay madaling mamatay. Sa hindi mo alam ang eksaktong lokasyon ng kayamanan, kung gayon ang rate ng pagkamatay sa disyerto ay napakataas. Inabutan naman siya ni Master Xiang Wentian sa kanyang mahusay na paliwanag na sabi pa nga ni Master Xiang Wentian na magaling ito ang iyong reward. Sumagot naman si Lu Hao na alam ko pero paano kung mayroon akong mapa na may eksaktong lokasyon ng kayamanan. Tinignan naman ni Master Xiang Wentian si Lu Hao na hindi ba't isa lang itong treasure map? Ano ang maganda dito? Dagdag pa ni Mu Feifan na akala mo kapag mayroon kang mapa na iyon ay madali mong makukuha ang kayamanan. Ha? Hindi nyo ba sineseryoso ang mapa ng kayamanan? Sinabi naman ni Master Xiang Wentian na gusto mo pa ring lumabas. Para hindi ko na kailangang kunin ang bangkay mo. Ipapasa ko sa iyo ang special skill ni Tai Yunfeng, panuurin mo ito. Nagulat naman si Lu Hao na sabi pa nga niya na Tai Yunfeng special skill. Dagdag pa niya na narinig ko na ang bawat pangunahing rurok ng Zuanjian sect ay may sariling espesyal na kasanayan. Tanging ang mga Tai Yunfeng lang ang hindi pa nakikilala ng kahit sino. Kaya sinabi ng lahat na ang Tai Yunfeng ay walang kakaibang kakayahan. Ngunit nang makita kong inaapi ni Master ang pinuno ng sekta, baka sobrang lakas ng special skill ng Tai Yunfeng. Ngayon ay makikita ko na ito sa wakas. Ilang sandali pa ay natapos ng makagawa ng bilog si Master Xiang Wentian. Tuwang-tuwa naman si Lu Hao na sabi pa nga niya na nanunood ako. Pakiusap magpatuloy sa pagguhit Master. Sinabi naman ni Master Xiang Wentian na ituloy ano. Wala ka pang napapansin. Dagdag pa ni Mu Feifan na si Master ay kanina pa tapas. Natulala na lang si Lu Hao sa kanyang mga narinig na tapos na ang pagpapakita ng special skill ng Tai Yunfeng. Dito na muna matatapos ang ating episode, at kung gusto mong subaybayan ang ating kwento ay mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell, at nang sa ganun ay updated ka sa pag-upload natin everyday. Maraming salamat mga Emperor!